Ito yung pangyayari na sinabi naman ni Jesus niyan, na pagkaraan ng 3 araw, siya'y mabubuhay na maguli. Pero syempre, nung mga panahon na yun, hindi pa naiisip ng mga alagad yun na mangyayari ba talaga yun. Kasi matatandaan nyo nung nagdiwang tayo dito ng araw ng Paraspas, yung triumphal entrance of Jesus to Jerusalem, maraming sumalubong sa Kanya. Ano nga ulit yung reason bakit maraming sumalubong kay Jesus? Hala, recitation na naman ito. Ano yung reason kung bakit maraming sumalubong kay Jesus? Kasi nabalitaan, may nagmarites na si Jesus, binuhay niya. Sino yung binuhay niya? Si Lazaro mula sa pagkamatay. Nung nabalitaan ng mga marites yun, nagbulong-bulungan, kumalat ang balita, sinalubong nila si Jesus. Sumikat doon si Jesus. Ngayon, sinabi na ni Jesus sa kanya, pagkaraan ng 3 araw, mabuhay ako na maguli. Pero hindi naniniwala yung mga alagad ng mga panahon na yon. Kasi hindi pa nangyayari. Kasama pa lang nila si Jesus noong mga panahon na yon. Sabi di ba doon, unless daw na malaglag ang mga trigong ito sa lupa, no? Ibig sabihin, mamatay si Jesus. Doon pa lang mangyayari. So, ngayong araw na ito, is-celebrate natin yung the resurrection, yung pagkabuhay ng ating Panginoon. No? The angel's announcement of Jesus' resurrection is the central proclamation of the Christian faith. Central proclamation. Ito yung buod ng ating pananampalataya. Nang dahil sa nangyari ito na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, dito na tayo lubos na naniwala na yung Panginoon na inintroduce sa atin mula nung 2,000 years ago ng mga alagad, si Jesus yun na namatay at muling nabuhay. Sabi nga, tayo lang na mga Kristiyano. Regardless, Katoliko man yan, JL man yan, Methodist man yan, kahit na sino, tayo lang mga Kristiyano ang may Diyos na hindi patay. Ulitin ko, tayo lang na mga Kristiyano ang merong Panginoon na hindi patay. Bakit? Si Buddha ba ay nabuhay ulit? Hindi. Sino ba sa Islam? Muhammad ba? Muhammad Ali. Yeah. Sa Islam, yung kanila bang Panginoon ay nabuhay muli? Hindi. Sabi, tayo lang na mayroong Kristo na hindi namatay. No? So tayo lang yung may Diyos na buhay. Ito yung sentro ng ating pananampalataya sapagkat kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli, baliwala ang lahat ng itinuro ng Panginoon sa loob ng 3 taon na siya'y nagbiministeryo. Nakasama niyo ang kanyang mga alagad. Palagay ko kung hindi siya nabuhay na maguli, hindi tayo Kristiyano. Hindi ko alam kung ano meron sa atin ngayon, pero palagay ko hindi tayo Kristiyano. Walang Katoliko, walang Jesus eh. Walang Katoliko, walang JL, walang Metodista, walang kahit ano. Fourth Watch, walang Seventh-day Adventist, walang ganon. Kasi lahat yun, naniniwala sila na kay Jesus. So lahat ng mga relihiyon na naniniwala kay Jesus, sila'y naniwala sa ating Panginoon dahil siya ay nabuhay na maguli. So yun yung pinaka-core ng pananampalataya natin. O bakit ka ba Kristiyano? Kasi naniniwala ako na ang aking Panginoon ay buhay. Amen? Okay. So, this event signifies victory over death and gives hope to believers. Yun daw pagtatagumpay ni Jesus mula sa kamatayan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Bakit? Sabi doon, gusto ng Panginoon tayo niyang makasama sa kanyang kaharian. So tayo din pala ay pwede niyang makasama sa buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, kung mamamatay tayo sa mundong ito, meron pa rin tayong pagkakataon na mabuhay na maguli kasama ng ating Panginoon. Ibig sabihin, may chance tayo na tanggapin ng ating Panginoon sa kanyang kaharian bilang tayo ay mananampalataya. Ngayon, ano ang kahalagahan nito? Kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon, natural, ginagawa mo yung dapat mong gawin ayon sa kalooban ng Diyos. Tama ba? Dahil kung hindi ka believer, kung hindi ka mananampalataya, at hindi mo pinaniniwalaan ng ating Panginoon, saan ka kaya pupunta? Pero habang tayo naniniwala sa ating Panginoon,
Meron tayong ginagawa sa mundong ito upang kung tayo man ay mamatay sa mundong ito, halimbawa tayo mawala sa mundong ito mamaya, no? Alam mo sa sarili mo na tatanggapin ka pa rin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Yan ang masakit na katotohanan na lahat naman talaga tayo mawawala sa mundo ito. Una-una lang. Una-una, yung iba sabay-sabay. Yung iba matagal. No? Pero huwag nyo isipin yung matagal kasi masamang damo. Magkaiba po yun. Pero lahat tayo mawawala sa mundong ito. Ngayon, kung nawala tayo sa mundong ito, ngunit ginawa natin yung mabuti sa ating buhay, alam natin na pinractice natin yung ating pananampalataya, hindi ka dapat matakot. Kasi alam mo na merong Jesus na sasalubong sa iyo sa kanyang kaharian. Alam ko po na minsan hindi nyo pa ito iniisip sa ngayon kasi parang, halimbawa, si Ashley ba, isipin mo na mamamatay ka na. Di ba? Bata pa yan eh. Ay, yung mga 40 dito, iniisip nyo ba na mawawala na kayo? Ayaw nyo pang isipin yan kasi bata pa. Ayaw nyo pa. Di ba? Masyado pa tayong attached sa mundong ito. Ikaw ba, gusto mo na? O ayaw mo pa? Para mag-swimming ka ba na mag-swimming? Yeah. Tandaan nyo habang bata ka pa at attached ka sa mundong ito, huwag mong kalilimutan ng nakaraang linggo. Sabi doon, kung masyado mong mahal ang iyong sarili, again, mawawala sa iyo ito. Pero kung hindi mo mahal ang sarili mo, ibig sabihin binabahagi mo sa iba, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tama ba? Noong nakaraang linggo? So ibig sabihin, habang nabubuhay ka, kung ayaw mo naman mamatay ka agad, okay? Hindi ibig sabihin na i-share mo yung sarili mo, syutain mo lahat, jowain mo lahat, no? Sabi ni pastor, habang bata pa daw, jowain ko lahat, no? Ilan jowa mo? 300 po, pastor. Hindi ganon. Ibig sabihin, maging mabuti kang tao. Sa abot na makakaya mo, tumulong ka. Hindi porket bata ka pa, wala kang magagawa o wala kang matutulungan. No? Halimbawa, galing kayo ng nanay mo sa Pure Gold. Meron kang nakitang matanda na hirap kumuha ng binamili niya. Tulungan mo. Tapos sumakay ka sa tricycle. Iwanan mo siya. Mali. Hindi ganon. Tulungan mo hanggang maisakay mo siya sa tricycle. Huwag ka, kunin mo, tapos sumakay ka ng tricycle. Mali. No, kahit na bata ka pa, meron kang magagawa para makatulong sa iba. Yun po yung gusto kong sabihin dito. Dahil kung ang sentro lang ng pag-iisip mo ay para mapaganda yung sarili mo, para mapabuti yung sarili mo, ay puro sa sarili mo, mapapalusog yung sarili mo, sabi doon, mawawala ito sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo nagagawa yung mga itinuro ng ating Panginoon o ginawa ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nandirito pa sa mundo. Ano yun? Katulad ng sinabi ko, ang ating Panginoon, ang ginawa naman niya ay tumulong, nagturo, at naglingkod. Yun din yung nais kong ibahagi sa inyo sa April. Ang church na to gusto lang tumulong, magturo, at maglingkod. At wala namang masama doon dahil yun yung ginawa ng ating Panginoon. So kahit ano pa ang edad mo, 11 ka man, o 69, ano man ang edad mo, meron kang bahagi na maibabahagi sa iba. Unless madamot ka. Ang gusto mo lang, ikaw lang yung mag-gain. No? Halimbawa, ang gusto mo lang, ikaw yung binibigyan ng ulam. Pag magluluto ka ng masarap, gusto mo ikaw lang yung kumain, atakihin ka sa puso. Diba? Pag ulam ng kabila ay sinigang, binibigyan ka. Pag nagluto ka ng sinigang, gusto mo sa'yo lang. Hatakihin ka sa puso. No? Dapat, pagka ikaw ay binigyan o ginawa na mabuti ng ibang tao, sipin mo rin maging mabuti sa iba. Diba? So ito ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Si Jesus! Nabuhay siya muli. Dahil ako ay mananampalataya ni Jesus. Pag ako namatay, akit din ako sa langit. Tatanggapin ako ng Panginoon. Depende yan sa iyong ginawa. Katulad ng sinabi ko last time, ikaw ang accountable. Alam niyo po yung accountable? Ikaw lang ang may sagot sa sarili mong kaligtasan. Halimbawa, ikaw, Ashley, nagsisimba ka dito. Sa pamilya mo, ikaw lang nagsisimba. Huwag kang umasa na kung mamamatay kayong buong pamilya,
kasama din sila sa maliligtas kung wala silang ginagawa na iba. Pero ikaw, sa sarili mo, alam mo may ginagawa ka para sa Diyos, may chance. May chance. Di ba? May posibilidad. Okay, halimbawa, si Nanay Angie. Ikaw, nagsisimba dito, Nanay Angie, nagbabagong buhay ka na, tama ba? Hindi mo na inaaway asawa mo. Tapos yung asawa mo, hindi pa rin siya nakakilala sa Diyos, hindi na nanalang, hindi nagsisimba, hindi niya kilala ang ating Panginoon, kung ano yung ginagawa. Nakakalungkot ang isipin na kung sabay kayong mawawala, alam niyo yun, sabay kayong mawawala, pero ikaw lang tatanggapin yung asawa mo, hindi. Sakit nun. Diba? Kahit sa langit, walang forever. Diba? Dahil ikaw lang yung accountable. Diba? Ikaw yung accountable sa sarili mong kaligtasan. Katulad ng sinabi ko, walang sikuhan. Lord, baka naman pwedeng isama mo na yung asawa ko. Total, lagi naman ako nandun kay Pastor Owen, diba? Walang ganun. Kaya nga mahalaga na kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Para nang sa ganon, magkaroon din sila ng pananampalataya sa ating Panginoon para mapabuti rin yung kanilang mga buhay. Again, next, the role of women. Noong nakaraan, lagi kong sinasabi, ba't karamihan sa simbahan, babae lang yun nandun? Ang joke ko, kasi kayo yung maraming byuda sa simbahan, sa Metodista, daming byuda, di ba? Dito, halos puro babae. Mga anak ko lang yung lalaki, tsaka si Tim, tsaka si Luke, tapos kami. Pero karamihan, babae. Bakit kaya? Kasi magaling kayong magmarites. Hindi, in a good way. The woman, Mary Magdalene, and the other Mary are the first witnesses to the resurrection. Akalain mo, sino nakakilala kay Maria Magdalena? Yes. Sino si Maria Magdalena? Diba? Mula sa pagiging makasalanan, siya pa ang unang nakaalam na nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit na makasalanan ka ngayon, tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, kahit makasalanan ka pa ngayon, may posibilidad pa rin na ikaw ay makakilala sa Panginoon, Nanay Lily. Ang layo ng tingin mo. Inisip mo. Ha? Di ba? Kahit na si Maria Magdalena, na isang babaeng bayaran, makasalanan, siya yung unang nakaalam na si Jesus ay nabuhay na maguli. At mula nung natanggap niya yung kapatawaran ng Panginoon, hindi na siya muling bumalik dun sa kanyang dating trabaho. Siya ay naging alagad na ng Panginoon. Tayo, nagkasala, pinatawad, nagkasala ulit, tapos pinatawad, tapos nagkasala ulit. Ano to, unli? Lord, ano to, unli? Lord, patawad. Lord, patawad. Pagkat ako'y makasalanan nila lang. Diba? Papatawarin ka ng Panginoon, tapos gagawin mo ulit. Pero si Magdalena, hindi niya yun ginawa. First witnesses to the resurrection. Ano pa? They are the entrusted with the important task of sharing the good news with the disciple. Palakpakan niyo naman mga sarili niyo, mga babae. Kayo daw ay inaatasan ng Panginoon na magmarites sa kanyang mga alagad na si Jesus ay nabuhay na maguli. Sa panahon natin ngayon, paano niyo yan isasabuhay? Lahat ng naririnig nyo dito, baka naman pwedeng ibulong nyo sa iba. Dahil katulad naman, mga babae naman kayo. Diba? Ang babae ay likas na madaldal. Likas na palasalita. Diba? Hindi napapagod ang bibig. Pinapaganda pa no? Hindi nahihiya ang mga babae na mag-share o magbahagi. At katotohanan, na pag ang isang babae, halimbawa ikaw, sabi mo, Kuya, pwede ko ba i-share sa iyo na si Jesus ay buhay? Papakinggan ko to. Kung mukhang ito, sabihin ko sa iyo, makikinig ka, baka matakot ka pa. Nangunguha ako ng hindi nagsisimba. Di ba? Kadalasan kasi, ang malagay ko, ang
itsura kasi ng mga lalaki, minsan kinatatakutan pag lalapit kang gano'n. Diba? Ako, lalapitan ko to. Kuya po, wag po, wag po. Di ba? Baka katakutan. Pero kung babae lalapit sa'yo, feeling mo gwapo ka, no? Lalapitan ka ng babae, pero isi-share pala sa'yo si Kristo. Yun yung isa sa role na meron kayo dito. Hindi po ba kayo masaya na? O ngayon, kung masaya kayo, dapat pagkaraan ng mga ilang buwan, hindi na tayo ganitong kakonti. Kasi may role pala kayo. Meron pala kayong, ano yan sa Tagalog ng role? Gampanin. Tama? May gampanin sa church. Sabi mo sa katabi mo, meron kang dapat gampanan. Hindi yung K-drama ka ng K-drama. K-drama-drama mo. Di ba? Meron kang dapat gampanan sa church na ito. Mami, K-drama. Hindi ka dapat, so ibig sabihin, alam mo sa buhay mo na si Jesus ang Panginoon, merong mahalagang task kayo na ibinigay ang ating Panginoon na i-share ito sa iba. Sa panahon natin ngayon, alam na ng lahat na si Jesus ay Diyos. Baka pwede naman kayo naman bilang mga babae, ma-share nyo din yun sa iba. Ba't ko nasabi? Kasi kung i-share nyo yan sa iba at magiging bahagi kayo sa pagmimisyon, baka pwedeng itong mga silyang ito magkaroon ng mga tao sa pamamagitan ninyo. Otherwise, hindi nyo ginagampanan yung dapat gampanan. Gusto kong pasalamatan si Ate Jen. Lagi ko siyang binibiro-biro. Pero gusto kong pasalamatan si Ate Jen kasi dahil kay Ate Jen, alam ko siya yung nag-imbita sa inyo. Tanong ko, ilan dito yung inimbitahan ni Ate Jen? Pwede bang itaas ang kamay? 1, 2, 3. Nanay Lily, sino nag-imbita sa'yo? Okay. Okay, 1, 2, 3. Sama na kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biruin nyo yung isang tao na nandun, nag-imbita ng siyam. Kung siyam, nag-imbita ng siyam, ilan na kaya tayo ngayon? 9 times 9. Hindi tayo kasya dito. Amen? Hindi tayo kasya dito. Kasi ang kasya nandito, 60. So magkakaroon tayo ngayon ng second worship sa hapon. Pansinin niyo yan. Kung gagampanan niyo rin yung ginampanan ni Ate Jen, at sa tingin ko, hindi lang naman siyam ang kaibigan mo. Dahil kung hindi siyam o wala kang kaibigan, masama ka nila lang. Ano yung joke nung May chinok sa akin si Mrs. nung nakaraan Meron daw anak, nagpaalam sa nanay, Biyernes Santo, nanay, alis kami. Sagot daw ng anak, bakit anak, demonyo ka? Biyernes Santo nga bilang, Biyernes Santo. Diba? So, sa tingin ko naman ay hindi lang siya mga kaibigan mo. Sa tingin ko naman ay may kaibigan ka kahit mukhang puyat na puyat ka. Kaka-8 ball. Sa tingin ko naman Nanay Lily, kahit na may edad na tayo, ang ganda pa rin ang kulay ng buhok natin. Hindi lang naman siyam yung kaibigan mo, di ba? Mga 12:00 po ng hating gabi. Subukan pa rin natin. Sa tingin ko naman, yung hindi uubra yun sa umaga, baka mayroon pa rin uubra. Nang sa ganun, magampanan natin yung mahalagang bahagi ng mga babae sa iglesia. Tama po ba? So, pwede ba yun? Yung katulad ng ginawa ni Ate Jen, nagdala ng siyam, kayo, kahit 2 na lang, ilan yun? 9 times 2, 18. O, 18 plus kayo. Puno na rin tayo. Tama? Kahit 2 lang. Kasi, ang binabahagi nyo naman sa kanila ay mabuting balita. Hindi yung, alam mo ba, nangyari doon sa kung ano-ano, wala na palang pera yun, ang yaman-yaman, pero wala naman palang pera. Kung ano na yung kinukwento nyo. Pinaglalaro nyo yung buhay ng iba. Diba? Kaya sa ganun, ikwento nyo na lang si Kristo sa kanila. Okay? Transformation of fear into joy. Noong mga panahon kasi na namatay si Jesus, natatakot yung mga alagad. Bakit? Si Jesus kasi, dinakip, ipinako sa krus, tapos namatay.
Yung leader na tinitingala ng mga alagad ng mga panahon na yon, namatay. Hinuli. So yung mga alagad niya, kasama niya sa pagbiyahe, natatakot. Bakit? Yung leader namin pinatay. Hindi kami nasusunod. Di ba nga si Pedro natakot din. Sabi niya, di ba ikaw yung isa sa mga alagad ni Jesus? Ano sinabi ni Pedro? La, hindi ako yun. Kamukha ko lang yun. La. Di ba? Tapos tumilaw kang bibe. Manok. Itingnan ko lang talaga nakikinig kayo. Di ba? Tapos sinabi, hindi, ikaw talaga yung kasama ni Jesus. Nakikita ka namin. Hindi ako yun. No? Baka mukha ko lang, mas pogi ako dun. Tumilaw kang dragon. Manok. Di ba? 3 beses niya itinakwil ang Panginoon. Bakit? Natatakot kasi siya. Natatakot kasi siya dahil kung si Jesus ay nagawa ng ganun, posible din na sa kanila gawin yun. Ngayon, the woman experienced a mix of fear and joy upon hearing the news. Yun daw, si Maria Magdalena at si Maria ay magkahalong takot at saya. Bakit? Talaga ba? Talaga bang nabuhay ba ulit talaga si Jesus, yung kanilang Panginoon? Tapos parang, talaga ba? Nabuhay ba talaga siya? Parang iba na. Parang iba na yung tunog. Ako Bitoy. Di ba? Kakaiba yung kanilang naramdaman. Minsan, halimbawa, meron kayong kamag-anak nadala sa ospital. Di ba ang lungkot niya? Natatakot kayo. Pero pag nabalitaan niyo na okay na siya, di ba masaya? Minsan, wala namin mawawala ka na. Buti na buhay ka pa. Di ba kayo? Hindi namin alam kung ano kayo. Buti na buhay ka pa. Iba yung emosyon, iba yung nararamdaman. Ganon din yung naramdaman ng mga unang babae, 2 babae na pumunta doon. Talaga ba? Yung Panginoon namin, nabuhay ulit. Ganon din yung nararamdaman natin bilang mga tao. Pag may mahal ka sa buhay, na kasama mo, biglang nadala sa ospital, tapos biglang okay na siya ulit. Ang sarap sa pakiramdam. Yung takot na meron sila dahil nasa ICU daw, di ba? Pag sinabing ICU, nakakatakot na. Tapos biglang okay na, di ba? Ang saya. This transformation from fear due to the awe-inspiring event and the angelic encounter to joy because of the good news of Jesus' resurrection is a recurring theme in the Christian narrative. Sa buhay natin, nararamdaman din natin ito. Yung awe-inspiring, ano ba to? Awe-inspiring, remarkable and amazing, although sometimes rather frightening. Alam mo yung, dito na ako magtatapos, yung may mabigat kang problema sa buhay mo. Sobrang bigat ng problema mo, hindi ka makahinga. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Litong-lito ka, hindi ka makapag-isip. Parang gusto mo nalang umiyak dahil hindi mo talaga alam kung ano yung gagawin mo. Then something happened. May biglang dumating na lang na tumulong sa iyo at nagbigay ng liwanag at nasolusyonan yung problema mo. Ito yun. Remarkable and amazing feeling. Wow! Kanina lang, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Pero ngayon, okay na ulit ako. Marami tayong ganyang klaseng pangyayari sa buhay natin. Nakakala natin hanggang dun na lang tayo. Pero hindi. Meron at meron pa rin ginagawa ang Panginoon para maging okay tayo. At nakakamangha yung mga pangyayari yun. Kasi kung tatanungin ka, parang kahapon lang, parang gusto mo nang mawala sa mundong ito. Ba't parang ngayon okay ka na? Hindi mo rin kayang ipaliwanag. Kasi ganun gumalaw ang Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Kayong mga kabataan, gusto niyo bang maranasan yan? Manatili kayo sa Kanya. Lahat kayo susubukan.
Lahat kayo susubukin na natakutin o matakot, malungkot, umiyak, maglupasay at kung ano-ano pa. Pero bigla na lang kayong tatawa kasi naging okay din ang lahat. Dahil yan sa Panginoon. At hindi nyo yung makakalimutan. Kada maaalala nyo yun, hindi nyo alam kung iiyak pa rin kayo o tatawa dahil minsan sa buhay nyo o maraming pagkakataon sa buhay nyo, tinulungan kayo ng ating Panginoon. Nagiging remarkable and amazing rather than frightening. So yung problema mo, instead na kinatatakutan mo dahil problema siya, nagiging isang pangyayari siya sa buhay mo na hindi mo makakalimutan dahil tinulungan ka ng Panginoon. Ako, meron akong ganyang klaseng pangyayari sa buhay ko. Actually, dalawa yan. Yung una, January, lumipat kami dun sa bahay namin. Tapos after 5 days, nawalan akong trabaho. Panggabi ako nun. Pagpasok ni Mrs. dun sa office ko, tulala ako. Bakit daddy, ano nangyari? Wala mami, wala na akong trabaho. Kakalipat lang namin sa bahay, wala na akong trabaho. Ano pang babayad ko? Hindi ba nakakatakot yun? Magbabayad ka buwan-buwan. Pero dahil wala ka ng trabaho, ano babayaran mo? Doon pa rin kami nakatira hanggang ngayon. Di ba amazing? Yung kotse namin puti. Hindi nyo alam yun. Nasa korte na yun. Alam nyo ba pagkatapos ng korte? Haltakin na yun. Pero nanatili pa sa amin siya na matagal na panahon bago namin naibenta at nabayaran namin ng lubos. Ngayon, may bago kami sasakyan. Hindi ba amazing yan? Hindi namin alam kung paano siya ipapaliwanag. Pero alam namin, tinulungan kami ng Diyos na buhay. Kasi kung hindi siya buhay, hindi niya kami makikita. Hindi niya malalaman na kailangan namin ng tulong. Hindi niya malalaman na kailangan mo ng tulong. Hindi niya malalaman na kailangan niyo ng tulong. Pero dahil buhay si Jesus, nakikita niya kung ano ang pangangailangan natin bilang kanyang mga anak. Angelic encounter, very good, kind, and gentle. Mga kapatid, every time na mananalangin tayo, ito yung mararamdaman natin at katugunan na makikita natin sa Panginoon. Mararanasan natin siya. Yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagiging mahinahon, na kahit nagkasala ka, nagkwento ka sa kanya, sasabihin niya, anak, nauunawaan ko. Alam kong nasaktan ka. Pero hindi kita papaluin. Hindi kita sasaktan. Kasi alam kong nasaktan ka na. Pero nandito ako para ka tulungan. Kasi ganyan kita kamahal. Ganon ang Panginoon. Wait. Amen? So, magpasalamat tayo, magsaya tayo dahil ganito ang ating Panginoon. Dahil siya'y buhay, siya'y nakatingin, siya'y patuloy na tumutulong sa atin at hindi niya tayo pinababayaan. Ito ang kahalagahan ng Easter Sunday na ating inaalala taon-taon upang ikaw naman na laging buhay ay matuto ka pa rin magpasalamat. Dahil minsan sa buhay mo, alam mo, tinulungan ka ng buhay na Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen! Pwede po ba tayong tumayo at manalangin?
Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, at iginagagalak namin, Panginoon, na alalahanin sa aming mga buhay na Ikaw ay minsang namatay at muling nabuhay na maguli. Katotohanan lamang, O Diyos, na Ikaw ang tunay na Panginoon, na dapat na sinasamba namin sa aming mga buhay at dapat na kinikilala namin sa araw-araw. Patawarin mo kami, O Diyos, kung sa maraming pagkakataon na aming buhay, kinakalimutan namin ang katotohanan ito. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nababaliwala ka namin kahit pa ibinigay mo na sa amin ang lahat. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, sa mensahe ng buhay na iyong ibinigay sa amin, magawa namin na maibalita ito, magawa namin na ma-share ka namin, magawa namin na maipamalita ang iyong dakilang pagmamahal sa amin lahat. At yung dahilan, Panginoon, kung bakit ka ipinako sa krus ang aming mga kasalanan, dalahin ko po, Panginoon, magawa namin na hindi na ito muling ulitin upang makita mo yung pagbabago na ninanais namin sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong ipinagpapasalamat ang buhay ng aming pamilya. Ikaw ang Diyos na pumili sa aming mga magulang. Ikaw ang Panginoon na pumili sa amin upang matanggap namin ang aming mga buhay na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming lolo't lola, mga magulang, mga nanay-tatay, mami at daddy, sa buhay ng aming mga anak, buhay ng aming mga apo. Maraming salamat, Panginoon, dahil kapahayagan na ito, Panginoon, yung kahalagahan ng pamilya para sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming tinanggap at tatanggapin pa. Natatanggap namin ito, Panginoon, hindi man kami karapat-dapat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa lahat ng aming mga kasama dito sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Patuloy niyo po silang pag-ingatan saan man sila pumunta. Patuloy niyo po silang gabayan at huwag niyo po sanang hayaan na sila'y mapahamak. Patuloy na tignan ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy nilang maranasan ang iyong pagpapala, ang iyong paggabay. Sa aming mga kabataan, O Diyos, kayong patuloy na magguhit ng kanilang mabuting kinabukasan. Sa aming mga bata na nakakaranas ng karamdaman, patuloy niyo pong ingatan sila at bigyan ng kagalingan. At inalapit din namin, Panginoon, sa araw na ito, ang iyong anak na si Kayla, Panginoon. Dalahin ko, O Diyos, hipuin mo ang kanyang katawan. Dahil lagi niya itinataas ang kanyang pananampalataya, maranasan niya ang kagalingan sa iyong makapangyarihang pangalan. Ganun din, Panginoon, sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, sa mga oras na ito. High blood pressure man yan, masakit na katawan man yan, o kahit ano pa mang karamdaman, Panginoon, maging simpleng sipon at ubo, katulad na nararanasan ng maraming probinsya ngayon, whooping cough, na lumalaganap na karamdaman, lalo tigit sa mga baby, Panginoon. Alam namin na hindi nila kaya ito kung sila lamang at kailangan nila, Panginoon, ang iyong pagpapagaling sa kanila. Tulungan niyo po sila, ganun din ang kanilang mga magulang upang sila'y maalagaan at matugunan ang kanilang pangangailangan. At kung paano niyo kami, Panginoon, pinagsama-sama sa umagang ito, paano niyo po kami iningatan sa umagang ito, ingatan niyo rin po kami, Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay. At patuloy pa namin, Panginoon, ma-enjoy na kasama ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Muli, O Diyos, ang lahat ng meron kami, ang lahat ng nakikita at nararamdaman, na hawakan, na pupuntahan, ito'y dahil sa iyo, Panginoon.
Dahil ibinigay mo sa amin ang araw na ito. Kaya naman, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagpupuri at ang aming pasasalamat. Ingatan niyo rin po, Panginoon, at pagpalain si Kuya Steve sa kanyang pagsasalita, Panginoon, sa susunod na 2 linggo. At ingatan niyo rin po ang inyong lingkod sa aking pupuntahan sa araw ng bukas. Maraming salamat din, Panginoon, sa buhay ni Kuya JB. Ingatan niyo rin po, Panginoon, siya sa kanyang mga biyahe. At ganyan din, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasama sa araw na ito, Panginoon, ingatan niyo rin po sila. Mga kapatid namin from Rizal na nagbabakasyon, Panginoon, dito sa Bulacan, ingatan niyo po sila. Kayo po ang gumabay sa kanila, Panginoon. Bakit kami okay? Dahil nandyan ka. Kung bakit kami, Panginoon, nakakaraos at napagtatagumpayan ng maraming problema dahil nandyan ka. Kaya kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy na makita sa amin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na lapitan namin sa araw-araw, Panginoon. Muli, maraming salamat po. Ito po ang aming paglapit sa iyo. At kung meron man kami nakaligtaan na ilapit o ipanalangin sa iyo, Panginoon, ikaw pa rin ang higit na nakakaalam ng pinakamabuti sa amin. Sa iyong makapangyarihang pangalan na nagpapagaling, nag-iingat at nagmamahal sa amin. Sa iyong pinakamatamis na pangalan, aming Panginoong Jesus na namatay at ngayon, inaalala namin, Panginoon, ang iyong pagkabuhay. Amen, amen, at amen.